Kung ikaw ay nasa sitwasyon ng isang nilalang na ipinanganak bilang aswang o likas na sa pagkatao ang pagiging aswang, sa tingin mo ba'y magagawa mo pa ring humarap sa Panginoon at pumasok sa simbahan kahit na alam mo sa sarili mong likas na sa iyo ang pagkain at pag-inom ng dugo at laman loob ng tao? Hindi ka ba uusigin ng iyong konsensya? Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ito ay nagmula sa binatang pastor na nagtatago sa pangalang Luis. Si Pastor Luis ay bago pa lamang sa landas na kanyang piniling tahakin. Binata pa lamang siya at wala pa ring nobya. Nakatuon lamang ang atensyon ng pastor na ito sa pagsisilbi sa Panginoon at wala siyang ibang hangad na gawin sa kanyang buhay kundi iparating sa mga tao ang magagandang balita mula sa mensahe ng Biblia. Isang hindi kilalang alyansa ang relihiyong kinabibilangan ni Pastor Luis mula pa nang siya isilang sa mundong ito. Pero bago yan ay bago naging pastor ang binatang ito, dumaan muna siya sa isang malaking hamon ng buhay. Noong kabataan pa lamang ng pastor, lumaki siyang uhaw sa atensyon ng kanyang pamilya. Palagi siyang napapabayaan sa kanilang bahay lalo na't bunso siyang kapatid. Pakiramdam ni Luis ay wala siyang kakampi sa loob ng pamamahay nila dahil ang ama niya ay isang lasenggo. Ang ina naman niya isang sugarol at walang ibang inaatupag kundi maglaro ng tongits. Ang mga kapatid naman ay abala sa kanilang buhay. Walang siglang pamilya nila kaya naghanap si Luis ng karamay sa labas. Doon niya nakilala ang grupo ng kalalakihang tambay sa kalye. Alak ang palaging inaatupag nila. Kuminsan din naman ipalihim silang tumitira ng ipinagbabawal na gamot. Habang tumatagal, nadala si Luis sa gawain ng mga ito. Natuto siyang uminom ng alak, manigarilyo, mambabae, manggulo ng ibang mga tambay na hindi nila kasapi at higit sa lahat ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ilang taon ding nalulong sa droga si Luis kaya lalong nagkagulo ang pamilya nila hanggang sa isang araw na pagtanto ng lalaki na masyado na siyang lumilihis ng landas. Naisip niyang hindi yun ang buhay na gusto niyang maranasan habang humihinga pa siya sa mundo. Kaya sa kabutihang palad, nagawa niyang baguhin ulit ang kanyang sarili bago pa mahuli ang lahat. Nagawa niyang bumalik sa Panginoon at nagsisi siya ng gusto sa lahat ng mga kasalanang nagawa niya hanggang sa dumating ang puntong naisipan niyang pasukin ang buhay ng isang pastor. Dahil gusto niyang ibahagi sa mga tao ang naranasan niya. Gusto niyang magsilbi iyong inspirasyon ng lahat. Kaya pinagsikapan na nga ni Luis ang lahat ng ginagawa niyang pagbabago para maging isang pastor. Sa tulong ng Panginoon, nagawa niya at nagtagumpay siya. Sa kauna-unahang lugar kung saan na destino si Pastor Luis ay masyadong malayo mula sa kanilang baryo. Doon siya itinilaga sa malayong bukirin ng probinsya ng Zamboanga del Norte. Gayunpaman, kahit malayo hindi ito naging problema sa kanya dahil walang malayo hanggat para sa Panginoon ang kanyang misyon. Sabik din naman si Pastor Luis na maglakbay sa kung saan saang lugar para ihatid ang mensahe ng kataas-taasan. Kaya lamang ay sino bang mag-aakala na ang lugar palang pupuntahan niya ay hindi pala isang ordinaryong baryo lamang. Isa itong baryo na maraming bagong hawa sa pagiging aswang. Kalahati sa mga tao roon ay ordinaryong tao lamang. Ngunit ang kalahati ay mapanganib dahil dumarami na ang lahi ng mga aswang doon. Kumikilo sa mga matatandang aswang para dumami ang kanilang lahi. Ginagawa nila yon sa paraan ng pangyanggaw o pagpapahawa sa mga tao nang hindi nila namamalayan. Iyon ang pinakamalaking pagsubok na haharapin ni Pastor Luis sa baryong yon. Kaya ang tanong, magagawa niya kayang ibalik sa paanan ng Panginoon ang mga tao ron? Paano kung hindi siya magtagumpay at maging siya'y mahawaan rin ng pagiging aswang? Iyan ang pinakamalaking tanong sa kwentong ito. Ngayon ay sabay nating alamin ang istorya sa buhay ng binatang pastor tungkol sa mga aswang sa bukid. Mayroong kakilala si Luis sa bukid na yon, ang tinatawag na elder sa kanilang simbahan. Hindi sila magkadugo pero nagkakilala lamang dahil sa misyonaryo. Doon na nga tumutuloy ang binatang pastor sa bahay na yon. Tinanggap siya ng mga yun na parang kapamilya lamang din nila, kaya komportable na kaagad si Luis na doon manatili. Dumutulong din naman siya sa mga gawaing bahay roon at iilang gastusin.
Ilang buwan lamang matapos niyang madestino roon, nagsagawa na ang simbahan ng tinatawag nilang soul winning o ang pagligtas ng mga kaluluwa sa paraang pagbautismo. Isang beses sa isang taon lamang ito ginagawa ng mga simbahan, kaya kinakailangan niyang pagsikapan ng pagpapaintindi sa mga tao roon na tanggapin ng Diyos at magpabautismo sila. May otoridad na si Luis para magsagawa ng isang seremonya para doon. Maraming ilog sa bukid na iyon kaya walang problema sa kanila ang lugar kung saan isasagawa ang bautismo. Hindi na kailangan pang bumaba ng bundok at magpunta sa dagat. Doon nga sa ilog sa araw na yon, maraming tao ang nanonood. Ang karamihan sa kanila ay kapamilya ng mga taong gustong magpabautismo. Ang iba naman ay gusto lamang manood. Nasa higit 20 individual ang naroon at gustong magpabautismo. Karamihan sa kanila mga bata at dalaga. Iilan lamang ang matatanda na. Maayos ang daloy ng bautismo na yon. Pero may isang lalaki ang biglang pumukaw ng atensyon ng lahat. Ang lalaking yun ay itago na lamang natin sa pangalang Dario. Isang bagong hawang aswang, pero hindi pa alam ni Pastor Luis na ang lalaking yun ay nahuwaan na pala. "Kapatid, anong problema? Bakit ayaw mong basain kita ng tubig?" Bulong ni Pastor Luis sa lalaki. Hindi tumugon ang lalaki. Nanatili siyang nakatayo roon sa ilog habang nakahawak ang dalawang kamay niya sa braso ni Pastor Luis. Handa na sana ang pastor na ilubog sa tubig ang lalaking yon para sa tinatawag na immersion baptism. Pero sobrang lakas ng lalaki at hindi siya natitinag. Kinakabahan si Pastor Luis dahil doon, kaya ang ginawa niya nagtawag siya ng ibang mga lalaki na nanonood sa kanila. Humingi si Pastor Luis ng tulong sa mga ito para idiin ang katawan ni Dario sa tubig. 3 lalaki ang tumulong, kaya 4 na silang nagtutulungan para basain ang buong katawan ni Dario. Kaya lamang ay sobrang lakas talaga nito at hindi siya natitinag. Nanatiling nakatayo si Dario roon habang nakatitig lamang siya kay Pastor Luis. Parang sinasapian ng kung anumang masamang espiritu si Dario. Gayunpaman, hindi tumitigil si Pastor Luis sa ginagawa niya. Sa tulong ng 3 lalaki na yon, sinikap pa rin nilang idiin sa tubig ang katawan ni Dario. Nagbubulungan na ang mga tao sa paligid dahil nasasaksihan nila. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita na ang isang lalaki ay hindi magawang idiin sa tubig ng 4 na kalalakihan. Nadaig ng isa ang lakas ng 4. Hindi ordinaryo ang pangyayaring yon, kaya ang ginawa ni Pastor Luis, inihinto niya muna ang pilit na pagdiin sa katawan ni Dario, saka siya nanalangin ng taimtim. Bahagya namang nagpupumigla si Dario ng manalangin na si Pastor Luis, pero hindi tumigil ang pastor. Hanggang sa ilang sandali pa'y nakapagtatakang bigla na lamang ng hina ang katawan ni Dario at sa pagkakataong yon ay nadiin na rin sa wakas ang katawan niya sa tubig. Saka siya mabilis na iniahon ni Pastor Luis. Pagkatapos ng pangyayaring yon, palaisipan pa rin sa binatang pastor kung ano ang nangyayari kay Dario. Hindi maintindihan ni Pastor Luis kung paano naging ganun na lamang kalakas bigla itong si Dario noong mga sandaling yon. Para pigilan silang mabautismuhan siya. Para nga kasing sinasabihan ng masamang espiritu ang naturang lalaki. Mabuti na lamang at naging matagumpay pa rin ang seremonya sa bandang huli. Napagod si Pastor Luis pagkatapos niyang bautismuhan ng higit 20 individual. Kaya umuwi na nga kaagad siya pagkatapos nun. Pagdating niya sa tinutuluyan niyang bahay, nakangiti siyang binungad ng elder ng kanilang simbahan na si Mang Narciso. "Kumusta ang baptismo niyo roon, Luis?" tanong ng matanda. "Ayos lang naman po, masaya ako at marami-rami ring nailigtas kanina." Nakangiting tugon naman ni Luis. "Mabuti naman kung ganon. O siya, baka nagugutom ka na at kumain ka na muna roon." "Sige ho, salamat." Nagpunta kagad si Luis sa kusina para maghanap ng kung anumang makakain niya. Bumungad sa paningin ng binatang pastor ang isang isda roon na hindi ganong kalaki, hindi rin ganong kaliit. Nagtataka ang binata dahil isdang dagat yon, hindi isdang ilog, kaya napatanong siyang muli kay Mang Narciso. "Mang Narciso, nagpunta po ba kayo ng palengke kanina?" "Palengke? Hindi naman, bakit?" tanong pabalik ng matanda. "Si Aling Lilit po, nagpunta ba?" "Hindi rin. Dito lang naman kami buong araw sa bahay pati ang mga anak ko. Bakit may papabili ka ba sana?" Kunot noong tanong muli ni Mang Narciso.
Kinabahan kaagad si Luis dahil doon. Kung hindi nagpunta ng palengke ang buong pamilya, hindi sila makakabili ng isda. Imposible ring binili ang isda niyon dahil isa lamang ito, pero posibleng ibinigay lamang yun ng kapitbahay nilang galing sa pamamalengke. Kaya tinanong ulit ni Luis si Mang Narciso kung may nagbigay bang kapitbahay. Kaya lamang wala rin daw. Dahil doon ay napatayo na nga si Mang Narciso mula sa kinauupuan niya. Sa kanya pinuntahan si Luis sa kusina para tignan ang binatang tanong ng tanong. Katulad ni Luis, kumunot din ang noo ni Mang Narciso nang makita niya ang isang isda roon sa mesa nila. Hindi ito nakalagay sa plato, talagang doon lamang nakalapag sa mesa. Nagkatingin na ng dalawang lalaki at mukhang pareho silang nag-iisip. "Itapon mo ang isda na yan, iho. Hindi maganda ang kutob ko riyan." Seryosong wika ni Mang Narciso na kagad namang sinang-ayunan ni Luis. Kumilos kagad ang binata saka itinapon sa labas ng kusina nila ang isda. Hindi nila yun pwedeng lutuin at kainin dahil kaduda-duda ang pinanggalingan nito. Doon kasi sa bukid na yon, uso ang bigla ang paglitaw ng anumang uri ng pagkain sa mesa ng bawat pamilya, pero walang nakakaalam kung kanino ito nang gagaling. Misteryoso ang pinagmulan nito kaya hindi sila pwedeng maging pabaya na lamang para kainin ng mga yon. Yun ay dahil sobrang laki ng posibilidad na nanggaling sa aswang ang mga pagkain na yon. Hindi yun mga ordinaryong pagkain lamang kundi mayroong sangkap na inilagay ang mga aswang para mahawahan ng kung sino mang kakain noon. Ang iba nilang kapitbahay ron ay nahawahan na sa pagiging aswang dahil kinain nila ang pagkain biglang dumating sa kanilang hapagkainan nang hindi nila inaalam kung kanino nang galing, lalo na yung halos wala na makain dahil sa hirap ng buhay. Isa yun sa mga paraan ng mga aswang doon na ikalat ang kanilang lagim para dumami ang kanilang lahi. Sa kabilang banda ng itapon ni Luis ang isdang yon, hindi alam ng binata na naaamoy iyon ang buntis na pusa ni Mang Narciso. Agad nga yung nilantakan ng pusang buntis. Makalipas ang ilang linggo, nanganak na nga ang pusa kaya tuwang-tuwa naman si Mang Narciso dahil mahilig siya sa ganung uri ng alaga. Kaya lamang ay hindi sukat akalain ni Mang Narciso na wala ni isa sa mga kuting ang nabuhay dahil sa lahat ng yun ay kinain ng inang pusa. Gulat na gulat ang matanda dahil ni minsan hindi iyon ginawa ng kanyang pusa. Iyon ang unang pagkakataon na kinain ng kanyang pusa ang mga anak nito. Tuloy ay takantaka ang matanda sa pangyayaring yon, maging si Luis. Nagmistulang aswang ang pusa nila nang hindi nila nalalaman kung bakit biglang nagkaganon. Isang araw noon habang tumutulong si Luis sa pangunguha ng mga panggatong, nabigla siya nang harangin siya ni Dario sa daan doon sa gitna ng kagubatan. "O Dario, ikaw pala yan. Bakit may kailangan ka ba?" Tanong pa ni Luis habang pasan-pasan pa niya ang mga naputol niyang kahoy. "Pastor Luis, hindi sa tinatakot kita pero sa tingin ko mas makakabuti para sa iyo kung aalis ka na rito sa lugar namin. Palala na kasi ng palala ang mga nangyayari. Natatakot ako na baka pati ikaw madami pa." Kinakabang sambit ni Dario. "Hindi kita maintindihan, Dario. Ano bang ibig mong sabihin?" "Marami ka pang maililigtas ng mga tao dahil isa kang pastor. Huwag mong sayangin ang buhay mo rito sa bukid na ito. Umalis ka na rito. Bumalik ka na lang sa inyo. O di kaya'y doon ka sa ibang lugar na ligtas ka." Pagpapatuloy pa ng lalaki na lalong nagpakunot ng noo ni Pastor Luis. "Ano bang pinagsasasabi mo riyan, Dario? Pwede mo bang linawin sa akin?" Tinignan lamang ni Dario si Pastor sa halip na sagutin ng lalaki yan tinatanong nito. Parang may pumipigil kay Dario na sabihin ang gusto nitong sabihin. Palinga-linga pa sa paligid ang lalaki na para bang may hinahanap siya o pinagtataguan. Sa isang iglap ay bigla na lamang siyang tumakbo palayo kay Luis. Sinubukan pa ng binatang pastor na tawagin at habulin si Dario para linawin ito ang sinasabi niya, pero hindi na lumingon pa ang lalaki. Tuloy-tuloy lamang siya sa pagtakbo hanggang sa nawala na nga siya sa paningin ni Luis. Dahil doon ay lalong kinabahan ng binatang pastor. Lalong lumaki ang duda niya sa bukid na yon. May ideya na si Pastor Luis tungkol sa mga aswang sa paligid, pero wala pa siyang kaalam-alam kung gaano kapanganib ang mga yon. Gayon pa man ay matapang ang kalooban ni Pastor Luis.
Para saan ba't naging pastor siya kung magpapadaig lamang siya sa takot? Tinatagan niya ang kanyang sarili, kalooban at wala siyang ibang ginawa kundi manalangin na lamang ng manalangin na bigyan siya ng sapat na tapang at lakas para alamin ang misteryong aswang na bumabalot sa bukid na yon. Gustong malaman ni Pastor Luis kung sino ang pinuno ng mga aswang, hindi dahil tutugisin niya at papaslangin, kundi dahil gusto niyang dalhin iyon sa paanan ng Diyos at baguhin ang buhay nito para sa kapayapaan ng lahat ng mga taong naninirahan doon. Mula noon ay nanumpa si Pastor Luis sa kanyang sarili na ililigtas niya ang buong bukid na yon. Hindi siya aalis sa lugar na yon hanggat hindi niya na ibibigay ang kapayapaang matagal nang hinahangad ng mga ito. Alam niya sa kanyang sarili na nabubuhay sa takot ang mga tao ron, kaya yun ang gusto niyang baguhin at gawing misyon sa kanyang sarili. Pagdating ni Pastor Luis sa bahay, hinanap niya kaagad si Mang Narciso. Kinausap niya ang lalaki at sinabi niya rito ang mga babala ni Dario sa kanya. Umaasa ang binatang pastor na may makukuha siyang pananaw mula kay Mang Narciso, pero wala rin. Pareho naman kasi silang walang alam kung ano ang gustong sabihin ni Dario. Si Mang Narciso rin ay kahit ilang dekada nang naninirahan sa bukid na yon, misteryo pa rin para sa kanya tungkol sa mga kumakalat na aswang. Magaling magtago ang pinuno ng mga ito at hindi man lamang mahuli-huli. Isang gabi noon ay taimtim na nananalangin ng pastor na si Luis para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao sa kanyang paligid, maging ang mga mahal niya sa buhay na sobrang layo pa rin sa kanya. Pinapanalangin din ng binatang pastor ang tungkol sa bukid na yon, kung saan tahimik nga pero hindi naman payapa. Para bang laging may nag-aabang na panganib doon at anumang oras ay maaari kang mapahamak. Matutulog na nga sana si Pastor Luis kaya lamang nagulantang na lamang siya nang biglang may kumalabog ng malakas sa bubong ng bahay. Para bang may kung anong dambuhalang bagay na nahulog doon mula sa itaas. Hindi rin yun malaking bato dahil nagpupumiglas iyon na para bang buhay na nilalang. May isang bagay kaagad na naglalaro sa isipan ni Pastor Luis kung ano yon, kaya lamang natatakot siyang alamin kahit papaano. Nagising na nga ang buong pamilya. Unang lumabas ng bahay ay si Mang Narciso para tignan kung ano yon, kaya lamang ay wala siyang makita dahil nasa kalagitnaan yata iyon ng bubungan. Ang asawa rin ng matanda na si Aling Lilit gusto sanang makitingin din, kaya lamang ay natatakot ang matandang babae na baka masamang nilalang iyon at bigla silang atakihin. Tinatawag niya na nga si Mang Narciso na pabalikin na sana sa loob ng bahay, pero hindi nakinig sa kanya ang asawa. Sumunod pa talaga sa labas sa mga anak nitong binata at gusto ring alamin kung ano ba yung nahulog sa kanilang bubungan. Maya-maya pa'y lumabas din ng bahay ang pastor. Bahagyang kinabahan ng binatang pastor pero hindi niya na yung pinahalata pa, kaya lamang paglabas pa lamang ni Luis ay siya namang pagkilos ng dambuhalang nilalang sa bubungan at agad nitong inatake ang binata. Ang lahat ay sobrang nagulat sa pangyayaring yon. Hindi umaatake ang nilalang at patuloy lamang na nagtatago noong si Mang Narciso pa ang nasa labas. Hindi rin ito nagpakita ng lumabas sa mga binatang anak ni Mang Narciso. Pero nung si Pastor Luis na, nakapagtatakang mabilis na kumilos ang nilalang na yon at agad nga niyang inatake ang binatang pastor. Dahil doon ay natumba kaagad si Pastor Luis sa damuhan habang gulat na gulat siya sa kanyang nasaksihan. Tama nga siya't isa yung manananggal dahil doon ay nagkagulo na nga silang lahat at nagsisigawan sila sa takot. Hindi nila malaman kung papasok ba sila sa bahay o tutulungan ng pastor. Mabuti na lamang at pinili nilang tulungan ng binata sa halip na iwanan itong mag-isa ron na inaatake ng dambuhalang nilalang. Nagsisigawan sila. Humihingi ng tulong sa mga kapitbahay. Si Aling Lilit na ngay naiyak na lamang sa sobrang takot at pag-aalala para sa kanilang lahat. Mabilis namang dumating ang mga kapitbahay. Dala-dala ng mga ito ang kanilang mga itak, palakol, kutsilyo at ibang uri pa ng sandata. Pinagtutulungan nila ang manananggal pero halatang panay-iwas lamang ito at si pastor lamang talaga ang inaatake. Wala namang ibang ginawa ang binatang pastor kundi tumakbo na lamang ng tumakbo sa kahit nasaang banda roon sa bakuran ng bahay. Pwede naman sanang pumasok na lamang ang binata sa loob ng bahay pero may bumubulong din sa kanya na pagmasdan muna ng mabuti
kung sino ang manananggal na yun at baka makilala niya. Iyon ang unang beses na makakita si Pastor Luis ng isang tunay na manananggal. Kung dati ay naririnig niya lamang iyon mula sa kwento ng matatanda, pero sa mga sandaling yon, talagang harap-harapan na niyang nasasaksiyan. Hanggang sa hinila na nga ni Mang Narciso si Luis papasok sa kanilang bahay at agad niyang itinanda daw ang pintuan. Hinayaan ng matanda na iyong mga kapitbahay na lamang nila ang humarap sa manananggal na yon, pero hindi lumalaban ang manananggal sa ibang tao. Si Luis lamang ang kailangan niya, kaya lumipad na ang manananggal palayo ron. Sinubukan pa iyong sundan ng mga kapitbahay nila pero hindi sila nagtagumpay dahil walang ni isa man nakaabot sa kung saan man ito nagpunta. Nang makaalis na ang manananggal, maiilan sa mga kapitbahay ni Mang Narciso ang gustong pumasok sa kanilang bahay para kausapin sila. Agad naman yung pinagbuksan ng matanda. Naroon na nga silang lahat at nagtitipon-tipon habang si Pastor Luis ay ginagamot muna ang sarili niyang sugat na nakuha niya mula sa kalmot ng manananggal na yon. Mabuti na lamang at hindi iyon gaanong malalim. Sa mga sandaling yon, may isang matandang babae ang biglang naluha na lamang habang humahagulgol siya ng pag-iyak. Siya ang pinakamatanda sa bukid na yon. Malapit na nga mag-100 ang kanyang edad pero malakas pa rin ito. Ang sabi ng matandang babae ay nangyari raw noon ang pagsugod ng manananggal sa dating pastor ng kanilang lugar. Maraming dekada na ang nakalilipas. Ikinamatay daw iyon ng pastor nila dahil paulit-ulit iyong pag-atake ng manananggal at hindi tinitigilan hanggang sa mapas lang ito. Bumilis kaagad ang pintig ng puso ni Pastor Luis dahil doon. Hindi siya nakapagsalita. Nagpatuloy naman sa pagsasalaysay ang matanda kung ano bang nangyari noon. Dagdag pa niya, lahat daw ng pastor sa bukid na yun ay gustong paslangin ng naturang manananggal. Hindi nila alam kung sarili ba yung kagustuhan ng manananggal o may nag-uutos lamang dito. Alin man doon ang sagot, pareho pa ring mapanganib. Hanggang sa binanggit na nga ng matanda na bukang ayaw raw ng mga nilalang na yon na may pastor sa kanilang bukid. Iyon ay dahil malakas ang kapangyarihan ng isang alagad ng Diyos na buksan ng mga mata ng mga tao para gawing matatag ang pananampalataya. Kung magtatagumpay raw ang pastor, hihina ang paglaganap ng mga aswang sa lahi nila dahil may pananampalataya na ang mga tao. Mga alagad ng Diyos umano ang pinakakinatatakutan ng mga aswang na magiging dahilan sa paghina ng lahi nila. Dahil sa sinabi ng matanda, bagyang nagulat ang iba pa nilang mga kapitbahay. Sa loob ng maraming dekada nilang nakasama ang matandang yon, ni minsan ay hindi raw ito nagsalita tungkol sa mga aswang. Pero nang gabing yun ay nagsalita ito kaya nagulat ang lahat. Pero ang mas ikinagulat pa nila ay ang mga sumunod pang impormasyon ay binahagi ng matandang babae. Sabi pa nito, maiilan sa mga aswang na yun ang may malakas na kapangyarihan. Ang iba sa kanila kaya magpalit anyo at gawing langaw ang kanilang sarili nang sa gayon ay magawa nilang makapasok sa kahit na anong lugar hanggat may butas lamang dito. Ang iba naman tuwing lumilipad raw sila ay hindi talaga nila katawan iyon, kundi mga espiritu raw nila dahil ang katawan nila ay naiiwan lamang sa kanilang tahanan at mayroong mahigpit na gwardiya ang mga yon para walang sinuman ang maaaring makadisturbo. Sobrang hirap paniwalaan ang kwentong isinasalaysay ng matandang babae pero iginiit niyang totoo raw talaga yon dahil siya mismo ay naging saksi. Hindi nga alam ng mga tao kung maniniwala ba sila pero pinili na lamang nilang maniwala dahil wala namang mawawala kung maniniwala sila rito. Samantalang si Pastor Luis ay litong-lito na, nadagdagan din ang takot niya dahil sa kinuwento ng matandang babae. Hanggang sa pinakausapan siya ng matanda na magpakatatag daw sana at huwag aalis sa bukid na yon. Nakiusap ang matandang babae kay Pastor Luis na iligtas niya ang mga tao ron. Iyong mga nahawahan na at mga hindi pa nahawahan. Si Luis na lamang daw ang pag-asang nakikita ng matanda para ibalik sa dating sigla ang kanilang bukid. Naantig naman ang puso ni Pastor Luis dahil doon kaya napapaisip siya ng malalim. Pero isa lamang ang bagay na sigurado ni Luis. Kahit anong mangyari ay hindi niya iiwanan ng mga tao roon, lalo na't alam niyang nanganganib ang mga ito. Hindi lamang ang kanilang buhay kundi maging ang kanilang mga kaluluwa. Gusto niyang iligtas ang lahat hindi lamang sa mundong ito,
kundi maging sa impyerno. Hiningi ni Pastor Luis ang gabay ng langit para sa desisyong iyon. Alam niya sa sarili niyang mahihirapan talaga siya sa landas na pinili niyang tahakin. Alam niyang hindi iyon kaya kung siya lamang mag-isa ang lalaban. Pero kung kakampi niya ang Panginoon, alam niya ring may papanalo niya yon. Bagamat hindi lamang niya talaga maiwasang kabahan dahil kahit na pastor pa siya, tao pa rin siya at may nararamdamang takot pa rin sa kanyang katawan. Ilang araw pagkatapos niyang inatake ng isang hindi nakikilalang manananggal, marami ng mga tao ang lumalapit sa kanya para mangumusta. Tinatanong ng karamihan kung ayos lamang ba siya at tinitiyak nila ang kanyang kaligtasan. Si Pastor Luis ay tinuturing na parang isang diamante ng bukid na yon at inaalagaan nila ng gusto dahil sa paniniwala nilang maililigtas sila nito. Ang lahat ng mga nagpapakita sa kanya ng pag-aalala ay iyon lamang mga ordinaryong tao na hindi pa nahawahan dahil iyong mga nahawahan na sa pagiging aswang ay umiilag na kay Pastor Luis. Umiilag ang mga ito sa tuwing makakasalubong nila ang binatang pastor sa daanan. Kaya naman mabilis na natutukoy ni Pastor Luis kung sino ang aswang at kung sino ang hindi dahil nakikita niya yun sa mga mata nila. Maliban na lamang doon sa ilang mahusay magpanggap na hindi pa nahawahan. Maliban na lamang din sa lalaking si Dario na may tuturing ni Pastor Luis na natatangi sa lahat dahil sa loob ng ilang buwan niyang pananatili sa bukid na yon, nahahalata na ng binata na si Pastor na si Dario ay isang aswang. Ang isang bagay na hinahangaan ng pastor ay ang katapangan ni Dario na magpabautismo sa kabila ng kanyang pagiging aswang. Nag-ausap nga ang dalawang lalaki. Umamin na si Dario sa harapan ni Pastor Luis na aswang nga siya. Hindi nagulat ang binatang pastor bagaman kinakabahan siya ng bagya. Pero si Dario ay hindi naman isang masamang aswang. Sobrang tagal na niyang nahawahan pero nang marinig niya ang salita ng Diyos mula sa bibig ni Pastor, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ni Dario. Maraming napagtantuan lalaki hanggang sa nagdesisyon siyang bumalik sa kanyang pananampalataya na maraming taon niyang tinalikuran mula nang mabigo siyang kontrolin ang kanyang katawan. Dahil nahuwahan siya ng mga aswang, nagpatango-tango na lamang si Pastor Luis nang marinig niya ang maikling testimonya ni Dario. Naging malinaw na sa kanya kung bakit parang sinapian ng masamang espiritu si Dario noong binabautismuhan niya ito, kasi isa pala talaga itong aswang. Dahil doon ay ginawa ni Luis ang lahat ng kanyang makakaya para tulungan si Dario na ituloy ang kanyang pananampalataya hanggang sa tuluyang may takwil ng kanyang katawan ng pagkatakam nito sa dugo at laman ng tao. Malakas pa rin ang paniniwala ni Pastor Luis na makakaya itong gawin ni Dario hanggang sa patuloy lamang siyang manalangin. Kaya magmula nun, palagi nang iniimbita ni Luis si Dario sa tuwing may pagtitipon sila sa kanilang simbahan. Pinapakain at pinapainom ni Pastor Luis ang gutom at uhaw na katawan ni Dario sa mga salita ng Diyos. Nagsagawa rin ng binatang pastor na isang malakihang Bible study. Araw ng Miyerkules iyon, naglakbay siya sa buong bukid at inimbita niya ang lahat na sumali sa Bible study. Mapabata man o matanda, dalaga at binata, lahat-lahat. Marami rin siyang nakuha na grupo ng mga taong gustong makinig sa kanya. Kaya nagtipon-tipon sila roon sa ilalim ng puno ng mangga. Sakto ring maaliwalas ang panahon, walang init at walang ulan. Mga bata, tawagin niyo ang mga magulang niyo na sumali rito, pati mga kapatid ninyo, pinsan, mga kaibigan, tawagin niyo silang lahat. May naong utos pa ni Pastor sa mga bata. Kumilos naman agad ang iba, samantalang ang ibang mga bata naman ay parang walang narinig at naghintay lamang na magsimula ang binatang pastor sa gagawin niyang pag-aaral ng Biblia. Nang magsimula na si Pastor Luis, parami ang mga taong lumalapit sa umpukan nila at nakikinig rin. Kaya masaya ang kanyang kalooban. Ayos na sanang lahat, maganda na ang daloy ng kanilang talakayan. Kaya lamang ay may isang lalaki ang biglang nagpunta roon at halatang galit na galit ito. Ano ba yung ginagawa niyo riyan? Kaya naman pala nawala na lamang bigla ang anak ko sa bahay kasi nandito lang pala. Leche, ang dami pang trabaho roon sa bahay pero nakuha mo pang umupo rito. Umuwi ka na nga doon, bilis.
Galit na sigaw ng lalaki sa batang babae na mukhang anak nito. Nalungkot naman kaagad ang mukha ng bata at nakatingin lamang siya kay Pastor Luis na para bang humihingi siya ng tulong, kaya agarang nag-isip ng paraan ng binatang pastor. "Manong, mukhang gusto pa pong makinig ng anak niyo sa mensahe ng Diyos. Hayaan niyo po muna, total malapit na rin naman kaming matapos." Mahina ang pakiusap ni Pastor Luis pero lalo lamang nagalit ang lalaki. "Anong hayaan? Wala namang kwenta yung ginagawa ninyo riyan. May pa-Diyos-Diyos pa kayong nalalaman. Hindi naman yan totoo. Saka huwag mong pakialaman ng anak ko. Anak ko yan." Singhal pa nga nito. Natahimik na nga lamang ang pastor, lalo na nang sapilitan ng hinila ng lalaki ang kanyang anak na babae. Napaiyak na lamang ang kawawang babae sa ginawa ng tatay niya. Wala namang nagawa si Pastor Luis kundi paalalahanan ng lalaki na huwag sasaktan ng bata, maging iyong mga ibang tao. Wala ring nagawa. Ayaw rin naman kasi nilang makialam, lalo na't may iilan sa kanilang nakakaalam na ang lalaking yon ay nahuwaan na nga ng mga aswang. Pero bagong-bago pa lamang, parang naging normal na sa mga tao roon na may kapitbahay silang nahuwaan ng mga aswang. Wala naman silang ibang magawa kung hindi mag-ingat na lamang na hindi sila matulad sa mga nabiktima na. Kaya ang dating bukid na maingay at masaya, ngayon ay naging tahimik na at mapanganib. Hindi na nagkikibuan ng magkakapitbahay sa takot na baka malinlang sila at pahawahan din ng mga iyon. Para bang virus ang pagiging aswang na pinakalat sa buong lugar nila. Pagsapit ng araw ng linggo'y maagang gumigising si Pastor Luis para maganda dahil magsisimba siya, lalo na't siya nga ang pastor. Inaya rin niya si Namang Narciso at Aling Lilit na magsimba. Pati na ang mga anak nito. Hindi naman mahirap ayain ng pamilyang yon lalo na't kung magsisimba ang pag-uusapan dahil reliyoso naman talaga sila. Bago umalis ng bahay si Pastor Luis, hindi niya nakalimutang dalhin ang kanyang lana. Isa yung uri ng lana na panlaban sa mga taong tinatawag nilang Hiluanon. Ang mga taong Hiluanon ay may kakayahang bigyan ng hindi ordinaryong sakit ang mga matitipuhan niyang biktimahin. Kadalasan sa mga sintomas ng kanilang maitim na kakayahan ay bigyan ng sobrang sakit ng ulo ang tao. Iyong uri ng sakit na halos mabiyak na ang ulo pero wala namang lagnat. Pwede ring bigyan nila ng sobrang sakit ng tiyan, matinding pagkahilo, matinding ubo, panlalamig ng katawan, pamumutla, panginginig at marami pang ibang sakit. Lahat ng iyon ay hindi kayang gamutin ng isang ordinaryong gamot lamang na likha ng mga doktor. Dahil ang ganoong sakit ay magagamot lamang sa pamamagitan ng pag-inom, pagtikim o pagpahid ng lana sa katawan ng tao. Bukod pa rito hindi rin naman nambibiktima ng mga tao ang mga Hiluanon kung mabuti ang kanilang pakiramdam. Pero kung darating ang araw na sumasakit ang kanilang ulo, saka lamang sila mag-aanap na mabibiktima para gamitin ang maitim nilang kapangyarihan. Dahil kung hindi nila magawa yon, silang magdurusa sa sakit na nararamdaman nila, kaya kailangan nila yung ipasa sa ibang tao. Ganoon ang lohika sa buhay ng mga taong Hiluanon. Kaya kahit saan pumunta si Pastor Luis ay hindi niya nakakalimutang dalhin ang kanyang lana upang maprotektahan ang kanyang sarili mula sa mga Hiluanon. Kahit sa simbahan pa siya magpunta, dinadala niya pa rin iyon at inilalagay sa kanyang bulsa. Nasa loob iyon ng isang maliit na bote, nakasing liit ng bote ng effervescent oil. Sa araw na yun ay puno ang simbahan. Marami ang nagsimba lalo na't bagong pastor pa lamang si Luis sa simbahang iyon kaya gusto siyang makita at makilala ng mga tao roon. Habang nasa kalagitnaan nga ng pagwawali itong si Pastor Luis, naramdaman niyang parang may namamasa yata sa kanyang bulsa. Sa umpisa ay hindi niya pa ito pinansin at patuloy lamang siya sa ginagawa niyang paghahatid ng mensahe ng Diyos. Hanggang sa maya-maya pa'y biglang napagtanto ng binatang pastor kung ano yung nababasa sa kanyang bulsa. Nang kinapa niya ito'y bumilis kaagad ang pintig ng kanyang puso dahil ang kanyang lana na nasa loob ng bote ay biglang kumulo at umaagos. Kahit sobrang higpit ng pagkakatakip niya sa bote, umagos pa rin ang lana mula roon. Isa lamang ang ibig sabihin nun, mayroong Hiluanon na nakapasok sa kanilang simbahan. Inilibot kaagad ni Pastor Luis ang kanyang paningin sa buong simbahan at hinanap ang Hiluanon
Nagbabaka sakali siyang matukoy niya kung alin sa mga tao roon ang gusto siyang bigyan ng sakit. Kaya lamang lahat ng mga mata ay sa kanya nakatingin. Wala siyang makitang kaduda-duda sa paraan nila ng pagtitig, kaya naman hinayaan na lamang ni Pastor Luis ang taong yon kung sino man siya. Totally hindi naman tatabla ng hilo ang binatang pastor dahil dala-dala niya ang lana. Aagos lamang ang laman na yun pero napoprotektahan siya nito. Hindi tumatalabang may itim na kapangyarihan ng mga Ilocano sa mga taong may daladalang lana. Bagamat basang-basa na ang bulsa ni Pastor Luis, patuloy pa rin siyang nagwawali hanggang sa natapos na rin ang simba nila. Kinausap niya kaagad ng pribado si Mang Narciso. Mang Narciso, hindi ko inaasahan na pati sa simbahan ay talagang gumagana rin ang kakayahan ng mga Hiluanon. Seryosong wika pa ni Pastor Luis. Mga Hiluanon? Bakit? May nangyari ba? Nagtatakang tanong pa ni Mang Narciso. Oo, kanina habang nagwawali ako, umaagos ang daladala kong lana. May Hiluano na nagsisimba. Mang Narciso, hindi ko lang matukoy kung sino sa kanilang lahat. Wika pa ng binata. Kung ganon ay talagang nagsanib puwersa na ang angkan ng mga aswang at ng mga Hiluanon sa lugar na ito. Po, anong ibig niyong sabihin? Makinig kang mabuti, Luis. May naririnig akong balita na nagkasundo raw ang dalawang angkan na yon para palayasin ka sa lugar na ito. Gagawin nila ang lahat para magdusa ka rito hanggang sa hindi mo nakayanin at aalis ka na lamang. Kunot noong paliwanag ni Mang Narciso. Pero hindi mangyayari yon. Lalabanan ko sila. Kakampi ko ang Diyos, Mang Narciso. Matapang namang tugon ni Pastor Luis at sabay silang natahimik. Pero parehong malalim ang kanilang iniisip. Kinagabihan noon nag-iisip ng paraan si Pastor Luis kung paano niya makikilala o matutukoy ang mga kaaway at kakampi. Walang alam ang pastor kung ano-ano ang mga katangian ng isang Hiluanon. Ang alam lamang niya ay isa yung aswang. May kakayahan siyang matukoy ng mabilis kung aswang ba ang kaharap o hindi. Pero kung Hiluano na ang pag-uusapan, nahihirapan siyang matukoy ang mga yon. Magaling magpanggap ang mga Hiluanon. Mahusay silang itago ang tunay nilang pagkatao, lalo na sa titigan lamang nila dinadaan ang kanilang maitim na kapangyarihan. Hindi makatulog si Pastor Luis nung gabing yon, kaya nagdesisyon siyang pumanik na lamang sa bahay. Tulog na ang lahat ng mga tao sa kanila kaya walang nakapagtanong kung saan siya pupunta. Tahimik na lumabas ang binatang pastor habang daladala niya ang kanyang lumang flashlight. Hindi niya alam kung ano talaga ang gagawin niya sa labas. Basta pakiramdam niya lamang ay kailangan niyang lumabas na para bang may bumubulong sa kanya na gawin ng bagay na yon. Nasa isipan na ni Pastor Luis na posibleng kalahati ng mga taong naninirahan sa bukid na yon ay mga aswang na. Wala lang silang naririnig na paslangan dahil ang mga aswang na yon ay hindi naman kumakain ng taong kakilala. Posible naman biktima sila sa ibang baryo o napakalayong lugar. Samantalang ang mga kapitbahay nila hindi nila ginagalaw dahil pinapaawahan lamang nila ang mga yon. Nang sa gayon ay maging ganap na bukirin ng mga aswang ang lugar. Maging pugad ng mga aswang. Tuloy ay kinilabutan si Pastor Luis sa naisip niyang yon. Hindi siya papayag na hayaan na lamang niyang mangyari ang bagay na yon, lalo na't isa siyang pastor. Tungkulin niyang ituwid ang landas ng mga tao. Habang mag-isang nagmumuni-muni si Pastor Luis, hindi na niya namalayang malayo-layo na pala ang nilakad niya. Hindi niya masyadong makita ang paligid dahil sobrang dilim ng anon at kaunti na lamang ang bigay na liwanag ng lampara. Maya-maya ay nakarinig na ng ingay ang binatang pastor. Parang may naglalakad sa paligid niya pero wala naman siyang makita. Patuloy lamang si Pastor Luis na naglalakad pero pakiramdam niya ay mayroon talagang sumusunod sa kanya. Dahil doon ay nagsalita na nga siya. Isang mahinang sigaw ang kanyang inusal para tanungin kung sino ang sumusunod o kung may tao ba. Hindi nagtagal ay muntik na nga mabitawan ni Luis ang dala niyang lampara dahil sa pagkagulat ng bumungad sa kanyang paningin ng isang nilalang na kay pangit tignan. Natitiyak ni Pastor Luis na tao yun pero hindi tunay na tao, kundi magkahalong halimaw at tao. Mahirap ipaliwanag ang itsura nito lalo na't maitim ang kanyang balat. Kaya lalo itong hindi makikita ng maayos pero isa lamang ang nasisiguro ni Pastor Luis. Isang aswang ang kaharap niya
Isang uri ng aswang na may hahalin tulad sa isang hayop na parang unggoy. Pero tuwid ang katawan, kagaya lamang ng balahibo ng isang unggoy ang aswang na nakikita ni Pastor Luis. "Sino ka? Anong kailangan mo sa akin?" Kinakabahan ngang tanong ni Pastor Luis habang hinahawakan niya ng mahigpit ang kanyang dalang lampara. "Lubayad mo na ang mga tao rito, bata. Hindi ka Diyos. Tao ka lamang. Huwag mo nang hintayin pang magalit ang pinuno namin dahil baka hindi ka na makauwi pa sa inyo. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa iyo, umalis ka na rito." "Hindi ko gagawin yan. Hindi ko hahayaang masakop ninyo ang bukid na ito." "At anong gagawin mo? Hindi mo maililigtas ang lahat, Luis. Maaaring may mailigtas ka nga, pero kukunin pa rin namin ang mga yon. Kaya kung ako sa iyo, susuko na ako bago pa ako mamatay sa bukid na ito." Singhal naman ng lalaking aswang. Bago pa man makasagot si Luis, nilayasan na siya ng kausap niyang aswang at naiwan siyang mag-isa roon habang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Sa takot niya hindi na nga siya nakakilos kaagad. Ilang segundo pa ang lumipas bago siya bumalik sa katinuan. Kaya dali-dali nang tumakbo ang binatang pastor pabalik sa tinutuluyan. Gusto sanang gisingin ni Mang Luis si Mang Narciso para sabihin sa matanda ang nakita, pero ayaw niya rin naman niyang makaabala pa sa taong natutulog na. Kaya pinilit na lamang ng binata na matulog at kinaumagahan na lamang niya sasabihin sa matanda ang kanyang nakita. Pagsapit ng umaga, hindi na nagsayang pa ng oras si Pastor Luis. Siya ang pinakaunang nagising noon. Nauna pa siyang nagising kaysa sa mga tandang. Naghintay pa nga siya ng ilang oras bago nagising si Mang Narciso. Sa kanya ay kinuwento sa matanda ang nakasagupa niya kagabi at ang mga sinabi nito sa kanya. Napapansin naman ni Pastor Luis na binabalaan na siya ng lahat na paalisin sa bukid na yon para hindi siya madamay, pero laging sumasagi sa isipan ng binatang pastoran tungkol sa pakiusap ng matandang babae nilang kapitbahay na huwag siyang sumuko sa pagligtas sa kanila. Maging si Mang Narciso ay mataas din na ekspektasyon sa kanya. Magiging matapang ang binata sa pagtupad ng kanyang tungkulin bilang pastor. Pagkatapos nilang mag-usap, napagtanto ni Luis na hindi siya magtatagumpay kung magpapadalos-dalos siya ng desisyon. Kailangan niyang pag-isipan ng mabuti ang bawat hakbang na kanyang gagawin. Hanggang sa naisipan niyang humingi ng tulong sa mga kapwa niya pastor doon sa malayong baryo kung saan siya nanggaling. Nagpaalam muna si Pastor Luis kay Mang Narciso at kay Aling Lilit. Agarang nag-alala ang mag-asawa dahil akala nila'y aalis na ang binata dahil naduduwag na ito. Mabuti na lamang at nabawi agad yun dahil sinabi ni Luis sa kanila na hindi niya tatakasan ng kanyang responsibilidad roon, kundi ay hihingi lamang siya ng tulong mula sa kanyang mga kasama. Sinabihan naman siya ni Mang Narciso na kung maaari ay huwag sana siyang magtagal doon at bumalik kaagad ng bukid. Hindi kasi pwedeng darating ang araw ng linggo na walang magwawali sa simbahan nila. Alam naman ni Luis ang bagay na yun bilang isang pastor, kaya binigyan niya ng kasiguraduhan ng mag-asawa na bago dumating ang araw ng linggo ay makababalik na siya roon sa bukid. Dahil doon ay pinahintulutan na nga siya ng mga ito na umalis muna at gawin ang anumang nararapat niyang gawin. Pagkaalis ni Pastor Luis sa bukid na yon, doon siya dumiretso sa bahay ng matandang pastor na tinitingala niya. Naglalakad lamang siya kaya matagal siyang nakarating sa baryo nila. Nagulat nga ang pastor sa biglaan niyang pagdalaw. Gaya ng inaasahan ay inulan na nga siya ng mga tanong nito at saka kinukumusta ang buhay niya roon sa bukid. Akala ng matandang pastor ay ayos lamang si Luis doon, kaya nagulat na lamang ang matanda na isilaysay ni Luis ang lahat-lahat ng nangyari sa kanya roon. Mula doon kay Dario na isang aswang na nagpabautismo, doon sa babala ni Dario sa kanya, pati na roon sa manananggal na umatake sa kanya isang gabi, iyong mga hiluwanon sa loob ng simbahan, at panghuli ay iyong aswang na mukhang halimaw na nagbanta sa kanyang buhay. Lahat iyon ay pinagtapat ni Pastor sa matanda na walang pagdadalawang isip. Dahil doon ay hindi naman makapaniwala ang matandang pastor sa lahat ng kanyang narinig. Matagal nang narinig ng matanda na mayroong aswang sa bukid na yon, pero hindi niya inaasahan na gano'n na pala kalala dahil lumaganap na pala ang hawaan doon.
Mabuti na lamang at hindi si Pastor Luis iyong tipo ng taong madaling maloko dahil pag nagkataon, matagal na rin siyang nahawaan. Mahaba rin ang oras na iginugol ng dalawang pastor sa kanilang pag-uusap. Ang buong akala ni Pastor Luis makakakuha siya ng tulong at suporta mula sa matanda. Pero ganoon na lamang ang pagkadismaya niya nang sabihin ng matandang pastor na mas mabuti pa raw kung aalis na lamang si Luis sa bukid na yon at ililipat sa ibang baryo. Hindi makapaniwala si Pastor Luis sa kanyang narinig. Hindi niya sukat akalaing duwag ang nilapitan niyang pastor at walang balak na tumulong sa mga tao roon. Huwag na lamang dumakialam si Luis kaysa mapahamak pa ang kanyang buhay. Sobrang dismayado tuloy ang binata dahil sa kanyang nakuwang tugon. Dahil doon ay nagpasalamat na lamang ang binatang pastor sa matanda, saka siya nagpaalam na aalis na lamang. Ang sunod na pinuntahan ni Luis ay isang pastor pa rin na hindi ganoon katanda, hindi rin ganoon kabata. Sakto lamang, doon naman siya humingi ng tulong. Ang tulong na hiningi niya ay ganoon pa rin. Samahan siya sa bukid na yun para iligtas ang kaluluwa ng mga tao. Sa madaling salita, maging instrumento sana sila para maibalik sa tamang landas sa mga tao roon na nahawahan ng pagiging aswang. Iyon ang tulong na hinihingi ni Pastor Luis sa kapwa niyang pastor, kaya lamang inabigo pa rin ang binata. Hindi pa rin pumayag ang ikalawan niyang nilapitan dahil may pamilya na raw ito. Kawawa raw ang pamilya niya kung may mangyayaring masama sa kanya. Kagaya ng naunang pastor ay pinayuhan din ito si Pastor Luis na huwag na lamang dumakialam at mas mabuti pang huwag na lamang bumalik doon para sa kanyang kaligtasan. Tuloy ay parang piniga ang puso ni Luis. Walang gustong tumulong sa kanya, kaya mag-isa niya talagang haharapin ang responsibilidad na yon. Kung sa bagay ay Diyos naman ang kanyang sandalan, wala siyang dapat nakatakutan. Kaya umuwi na lamang si Pastor Luis sa kanila sa bahay ng kanyang mga magulang. Balak niya manatili roon ng ilang araw, saka siya babalik sa bukid bago dumating ang araw ng linggo. Pagbalik ni Luis sa kanila ay nagulat na lamang din ng mga magulang niya. Nag-aalala rin ng mga ito sa biglaan niyang pag-uwi. Ang akala nila may sakit lamang ang binata pero wala naman at kondisyon na kondisyon naman ang katawan nito. "Luis, iyo, napauwi ka yata. May problema ka ba?" Bungad na tanong sa kanya ng kanyang ama. "Opo, itay. Kailangan ko sana ng tulong doon sa bukid." "Tulong? Para saan naman yan, anak?" "Doon na po natin sa loob pag-usapan." Inasikaso kaagad si Luis ng pamilya niya, lalo na ng kanyang ina. Kahit pagod si Luis, sinikap niya pa rin ikuwento sa kanyang buong pamilya kung ano ang kailangan at sadya niya sa pagbaba niya ng bukid. Inaasahan na ng binata na takot talaga ang magiging reaksyon ng kanyang mga magulang at ganoon na nga ang nangyari. Ang ina ng binatang pastor ang naunang nagsabi sa kanya na wag na siyang bumalik pa doon. Sawa na si Luis na marinig ang bagay na yun dahil ganun nga lamang palagi ang nakukuha niyang tugon. Kaya hindi niya na lamang yun pinansin pa. Kailangan niyang ipaintindi sa mga magulang kung bakit mahalaga na makabalik siya sa bukid bago dumating ang araw ng linggo. Ang ama ni Luis ay nag-aalangan pa kung ano bang sasabihin niya. Matapang ang matanda dahil sa kanya nagmana si Luis, pero nag-aalala pa rin siya para sa kaligtasan ng kanyang bunso. Gayunpaman, pinaglaban pa rin ni Pastor Luis ang gusto niyang mangyari. May tutulong man sa kanya o wala, hinding-hindi magbabago ang kanyang isipan. Kaya lamang ay hindi inaasahan ng binatang pastor na biglang magagalit ang kanyang ina. "Paiiralin mo na naman niyang katigasan ng ulo mo." Singhal pa ng ginang sa kanyang bunso. "Nay, hindi po sa ganun. Hindi niyo po kasi naiintindihan ang tungkulin ko bilang pastor." "Pero Luis, iho, paano kung mapahamak ka na lamang doon? Hindi lang naman ikaw ang nag-iisang pastor dito sa atin. Hayaan mo na't ang iba nang gagawa nun." Pangungumbinsi naman ang kanyang ama. "Itay naman, hindi ko na nga po kayang manahimik na lamang at walang gagawin para tulungan sila." "Pero anak, masyado ka pang bata para pasanin mong mag-isa ang responsibilidad na yan. Ayaw lang namin ng nanay mo na mapahamak ka ron." "Hindi po, itay. Magtiwala lamang tayo sa Diyos. Walang masamang mangyayari sa akin.
Pinapangako ko po yan sa inyo. Napabuntong hininga na lamang ang kanyang ama samantalang tumayo naman at umalis sa kanilang harapan ng kanyang ina na nagtatampo. Hindi talaga pabor ang Ginang sa gustong mangyari ng kanyang anak. Wala naman sanang masama roon pero nerbiyosa lamang talaga ang Ginang. Iyon ngang pagpunta ni Pastor sa bukid, labag na ito sa kalooban niya. Ngayon pa kayang nalaman niya na nasa panganib ang buhay ng kanyang anak doon at anumang oras ay maaari nga itong mapahamak. Kaya lalong hindi mapalagay ang Ginang. Samantalang sinulit na lamang muna ni Pastor Luis ang natitirang ilang araw na naroon siya sa kanilang bahay. Inaaya niyang mamasyal ang kanyang buong pamilya para makabanding naman ng mga ito, lalo na't maraming buwan din silang hindi nagkita. At ilang araw lamang ay babalik na naman siya muli sa bukid. Sinusubukan ng binatang pastor na pagaanin ang loob ng kanyang mga magulang at buong pamilya. Ayaw niyang umalis muli roon sa kanilang bahay nang may samaan sila ng loob sa isa't isa. Hanggat maaari ay gusto ni Pastor Luis na masaya siya pagbalik niya sa bukid. Pagkalipas ng ilang araw, naghahanda na nga ang binatang pastor sa kanyang pagbabalik doon. Isa-isa na siyang nagpaalam sa kanyang mga magulang, mga kapatid at maging sa mga kapwa niya pastor. Binasbasan na nga siya ng mga ito. Hindi nawawala ang pag-aalala sa mga magulang niya, lalo na ng kanyang ina. Gusto nga sanang pigilan ni Ginang Lore ng kanyang anak, subalit sinuway siya ng kanyang asawa na si Mang Luciano. Nang palis na sana ang binatang pastor ay napahinto siya nang may biglang sumigaw mula sa kanyang likuran. May isang binata ang humahangos pa sa kakatakbo at parang hinahabol nga niya si Luis. Mabuti na lamang at naabutan pa ng binatang yun ng pastor. Paglingon ng binatang pastor ay nakita nga niya si Joel, yung kanyang pinsan. "O Joel, ikaw pala yan. Anong sadya mo at parang may tinatakasan kang multo?" "Kuya Luis, narinig ko tungkol sa bukid na pupuntahan mo. Gusto ko sanang sumama, pwede ba yun? May kailangan kasi akong gawin dun eh." Hinihingal pa na wika ni Joel. Nagulat nga ang binatang pastor sa kanyang narinig, maging ang buong pamilya niya. Natuwa naman si Luis pero napaisip kaagad siya na wala namang maitutulong si Joel doon. Nagtanong si Luis kung bakit gustong sumama ng binatilyong yon. Ang sabi ni Joel, gusto raw niyang makakita ng totoong aswang. Matagal na raw niya kasing inaasam na makakita ng ganoong uri ng nilalang ng harap-harapan. Bagyapang ang natawa si Pastor Luis dahil doon. Noon lamang siya nakakita ng taong gustong makakita ng tunay na aswang. Sa dahilang iyon lamang ang rason ni Joel kung bakit gusto niyang sumama. Hindi na nga sineryoso ni Pastor Luis sa sadya ng binatilyo niyang pinsan. Patawa-tawa na lamang ang binatang pastor at nagpatuloy na sa paglalakad. Kaya lamang ay agad siyang hinarangan ng mabilis ng kanyang kapinsan. Makikita sa mga mata ni Joel na seryoso siya sa kanyang sinabi at gusto niya talagang sumama. Sabi niya pa'y handa na raw ang lahat-lahat ng kailangan niyang dalhin. Nakaimpake na raw doon. Naroon na nga ang lahat ng mga kakailanganin niyang mga damit at gamit, maging ang sapat na halaga ng pera kung sakaling mapagastos sila roon sa pupuntahan nila kahit bukid pa yon. Nakiusap ng gusto si Joel sa pinsan niya. Nagpaliwanag din siya kung bakit kailangan niyang sumama. Kaya pala gusto ni Joel na makakita ng tunay na aswang ng harap-harapan. Iyon ay dahil may isinusulat pala siyang isang nobela. Tungkol sa mga aswang ang nobela na yon. Naniniwala si Joel na mas mapapaganda pa niya ang pagsusulat ng kanyang nobela kung ang mga aswang na ilalarawan niya batay sa kung ano ang nakikita niya sa tunay na buhay. Higit sa lahat mas mabibigyan na raw ng buhay ang kanyang kwento kung may maisusulat siya roon na nakabatay sa sarili niyang karanasan. Isa kasing manunulat ang binatilyong pinsan niya na yon. Dahil doon ay sinabi ni Luis kay Joel ang lahat ng panganib na haharapin niya sa lugar na yon. Binanggit ng binatang pastor ang lahat para matakot si Joel nang sa gayon ay hindi na mangulit pa ang binatilyo at uuwi na lamang sa kanila sa halip na sumama. Pero namangha na lamang ang pastor sa katapangang ipinadama ni Joel sa kanya. Hindi raw siya natatakot dahil marunong naman daw siyang ingatan ng kanyang sarili. Ang mahalaga lamang ay maranasan niya yon. Talagang desidido nga si Joel na sumama sa kanya. Dahil doon ay pumayag na nga rin si Pastor Luis pagkatapos ng mahaba nilang pag-uusap at paliwanagan. Nagtanong kaagad si Luis kung nasaan ang mga gamit ni Joel, lalo na't binanggit niya kanina na handa na ang lahat.
Nasa bahay pa raw iyon ng binatilyo kaya sumama na nga rin si Pastor Luis doon para ipagpaalam na rin ng formal ang kanyang pinsan kahit pa sinabi nitong tapos na raw siyang magpaalam. Kaya lamang pagdating nila sa bahay nila Joel, naroon at naghihintay ang mga magulang nito. Galit na galit ang timpla ng mga muka. Napakunot tuloy ng noo si Pastor Luis. Tinanong niya si Joel kung totoo bang pumayag na ang kanyang mga magulang, kasi kung pumayag na, edi sana'y hindi ganoon kapangit ang timpla ng kanilang pagmumuka. Iyon pala'y nagpaalam nga si Joel pero hindi pa tuluyang pumapayag ang mga magulang niya. Gaya ng ibang mga magulang ay nag-aalala pa rin sila para sa kalagayan ng kanilang anak kahit kalalaki pa nitong tao. Nagkaroon patuloy sila ng isang mahabang diskurso at panibagong paliwanagan pero madalas lamang natahimik si Pastor Luis. Pinapakinggan niya lamang ang pinsan niya kung paano nito ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa kanyang mga magulang. Napahanga na lamang ang pastor nang marinig niya kung paano manindigan ng binatilyo. Mahusay rin kasi itong mangumbinsi ng mga magulang. Ang sabi pa ni Joel, gagawin niya raw ang lahat para sa kanyang pangarap. Gusto ng binatilyo na mailimbag ang aklat na yon na may kwentong aswang, kaya ginagawa niya yon para maabot ang pangarap niya. Kapag pangarap na ang pag-uusapan ay hindi na makaimik pa ang mga magulang ni Joel dahil masyadong nakasuporta ang mag-asawa sa lahat ng mga bagay na pinapangarap ng kanilang anak. Sa madaling salita ay nagtagumpay nga si Joel. Nakumbinsi niya rin ang mga magulang at tuluyan na rin siyang pinayagang sumama kay pastor. Pagkatapos nun, sabay na ngang umalis ang dalawa na may nakaukit ng ngiti sa kanilang mga labi. Hapon na nang umakyat ng bundok sina Pastor Luis at Joel. Maaga naman sana ang plano ng binatang pastor pero natagalan nga siya dahil sa mga nangyari. Kaya inabuton tuloy sila ng gabi sa daan lalo na't sobrang layo pa ng bukid na pupuntahan nila. May kanya-kanya naman silang dalang flashlight kaya walang problema sa liwanag na kanilang dinaraanan. Iyon nga lamang ay nagugutom na sila. Panainom na nga lamang ng tubig ng dalawa para mapawi ang nararamdaman nilang gutom. Nagkukwentuhan lamang silang magpinsan para hindi naman sila makaramdam ng pagod sa mahaba nilang pag-akyat ng bundok hanggang sa nakarating na nga sila sa bukid kung nasaan na destino ang pastor. Kaya lamang ay medyo malayo-layo pa rin iyon sa bahay ni Mang Narciso. Kailangan pa rin nila ng mahaba-habang lakaran. Maya-maya pa'y napaiktad na lamang sa gulat ang dalawa nang biglang may nahulog na sanga ng kahoy sa kanilang harapan. Anak ng tokwa, akala ko naman kung ano na, sanga lang pala to eh. Singhal ni Joel habang patawa-tawa pa. Samantalang si Pastor Luis ay nagsimula ng kabahan. Kabisado niya kasi ang paligid roon at wala namang matayog na punong kahoy sa kinaroroonan nila. Kaya imposibleng may mahulog na sanga ng kahoy roon kahit tuyo pa ito. Hindi naman napansin ni Joel ang tungkol doon dahil lumilingon-lingon sa paligid ng binatilyo. Binalaan kaagad ni Pastor Luis ang pinsan niya na mag-iingat at tumahimik muna para makiramdam sa paligid. Bigla tuloy natakot si Joel dahil sa naging reaksyon ng pinsan niyang pastor. Masama ang pakiramdam ni Pastor Luis. Malakas ang kutob niya na may nakamasid sa kanila sa paligid. Sa katunayan ay kanina niya pa napapansin na parang may sumusunod sa kanila. Hindi niya lang yon binanggit kay Joel para hindi matakot ang binatilyo. Hanggang sa isang iglap ay sabay na nga lamang silang napasigaw nang may biglang sumugod sa kanilang dalawa. Mga aswang nga iyon, 2 aswang. Hindi matukoy ang kasarian nito dahil nakasuot ito ng purong itim na damit na sobrang kapal. Sigaw na sigaw si Joel habang tumatakbo silang dalawa ni Pastor Luis. Hinahabol sila ng 2 aswang at parang gutom na gutom pa ang mga naturang nilalang dahil naglalaway ang mga iyon. Malas nga lamang at walang mga bahay sa dinaraanan nila kaya kahit sumigaw pa sila ng malakas ay wala talagang makaririnig dahil masyado pa silang malayo sa mga kabahayan. Si Joel ay palaging lumilingon sa kanyang likuran para tignan kung malapit na nga ba silang maabutan ng 2 aswang o malayo pa. Sinuway kaagad siya ni Pastor Luis. "Huwag kang lingon na lingon sa likuran mo, Joel. Baka madapa ka pa." Sigaw nga ng binatang pastor sa kanyang pinsan. Kasi kuya baka maabutan nila tayo." Balik na sigaw naman ng binatilyo habang tumatakbo pa rin silang dalawa. "Hindi nila tayo maaabutan kung bibilisan natin ang pagtakbo. Pero kung matatapa ka dahil dyan sa kakalingon mo, talagang maaabutan nila tayo. Kaya umayos kang bata ka."
Sigaw ni Luis sabay pahid ng kanyang masaganang pawis. Oo na nga, ito na! Naiiyak namang singhal ni Joel. Sa loob ng ilang minuto nilang pagtakbo, nakarating na rin sila sa wakas sa mga kabahayan. Si Pastor Luis na ang nasa unahan habang tumatakbo sila dahil hindi naman alam ni Joel ang daan doon at baka magkamali pa ng likuang binatilyo. Mabuti na lamang talaga't hindi na nagkahiwalay pa ang dalawa habang tinatakasan nila ang dalawang aswang na yon. Hindi naman pala mura si Joel pero napamura na lamang talaga siya dahil sa pangyayaring iyon. Hindi pa nga kasi siya nakakarating sa paroroonan nila, muntik na kaagad silang mapahamak. Kaya na makarating nga sila sa kabayan ng bukid, agad nang sumigaw ng malakas si Pastor Luis para humingi ng tulong sa mga tao. Isa-isa namang nagsipaglabasan ng mga tao sa kani-kanilang bahay para sakluluhan ang naturang pastor. Maging si Mang Narciso ay narinig din ng malakas na ingay sa may kalayuang banda ng kanilang bahay. Kaya lumabas na nga lamang siya para silipin kung anong mayroon. Nang makita niyang si Pastor Luis na ngayon, agad na tumakbo ang matanda para salubungin ng binatang pastor. Hingal na hingal si Pastor Luis na makarating sila sa bahay ni Mang Narciso. Maging si Joel ay hinihingal din ng sobra. Hindi agad napansin ni Mang Narciso na may kasama si Pastor Luis, kaya si Luis na nga mismo ang nagpakilala sa pinsan niya. Saka sila pumasok ng bahay at doon pinag-usapan ng nangyaring habulan sa daan. Si Joel naman, hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutuwa sa nangyari. Natakot siya dahil nalaman niyang ganoon ka-agresibo ang mga aswang sa bukid na yon. Pero natutuwa rin siya sa karanasang yun dahil siguradong may maidadagdag na naman siyang isusulat sa kanyang ginagawang nobela. Pagkatapos ng pangyayaring yun ay pinaalalahanan kaagad ni Pastor si Joel na hindi naligtas ang lugar na pinuntahan nila. Kailangan mag-ingat sila sa lahat ng pagkakataon. Ang sabi pa ng pastor, aanin naman ni Joel ang pangarap niya makapaglimbag ng libro. Kung maging isa na rin siya sa mga aswang doon o di kay mahahantong sa pagkasawi ng kanyang buhay. Kaya pag-iingat na lamang talaga ang dapat itarak ng binatilyo sa kanyang utak. Nagdaan ng ilang araw, ipinagpatuloy na kaagad ni Pastor Luis ang kanyang tungkulin. Habang abala si Joel sa pag-oobserba sa bukid, abala rin naman ang binatang pastor sa pagtupad ng kanyang tungkulin sa lugar. Pagbalik niya kasi roon kahit ilang araw lamang siyang nawala, ay napag-alaman niyang sobrang dami na pala nang nangyari sa bukid. Kumalat ng gusto ang kasuwangan ng mga tao roon. Marami ang bagong nahawaan, marami ring pamilya nagkagulo dahil doon. Kaya nagsikap ng gusto si Pastor Luis, lalo niyang pinag-igihan ng pag-aaral sa Biblia para mas malalim pang may turo niya sa mga tao. Ginawa niyang lahat ng kanyang makakaya, mapabalik lamang sa paanan ng Panginoon ng mga taong piniling itakwil ang kanilang pananampalataya dahil nawala na sila ng pag-asa mula nang mahuwaan sila ng pagiging aswang. Iyon ay dahil nahihiya na silang magsimba sapagkat pagkatapos nun ay maghahanap na naman sila ng taong mabibiktima nila para lapain at ubusan ng dugo. Nalungkot ng sobra si Pastor Luis sa pangyayaring yon, pero yun ang ginamit niyang motibasyon para huwag siyang sumuko. Ginawa niyang araw-araw ang pagsasagawa ng Bible study. Dinadalaw niya ang mga taong nahawaan sa pagiging aswang, mapabagong hawa man o matagal na. Nakiusap siyang pakinggan ng mga ito ang mensahe ng Diyos. At sa tulong ng taimtim na panalangin, pinahintulutan naman siya ng mga ito na gawin ang kanyang misyon doon. Sobrang tagal ng ginagawang iyon ni Pastor Luis, lalo na't wala siyang kasamahang ibang pastor na tutulong sa kanya. Pero makalipas ang ilang buwan, unti-unti nang nararamdaman at napapansin ng binatang pastor na may mga naililigtas na siya. Paglipas nga ng halos 6 na buwan, kalahating taon din, walang mapagsidlan ng kaligayahang naramdaman ni Pastor Luis nang makita niyang sobrang laki na ng pagbabago mula nang isinagawa niya ang kanyang misyon sa bukid. Humihina ng kapangyarihan ng kanyang kalaban. Ang mga taong asumang doon ay nagsisimba ng muli. Higit sa lahat, nagpabautismo na rin sila sa ikalawang pagkakataon. Kaya sobrang laki ng pasasalamat ng mga tao ron sa kanya dahil masasabi nilang nagtagumpay si Pastor Luis sa pagligtas ng mga tao roon sa bukid. Bumalik na sila sa pagiging ordinaryong tao. Napatunayan niyang muli ng binatang pastor na wala nga talagang imposible sa ngalan ng Diyos. Ang inakala ng iba ay imposibleng mangyari, naging posible yon dahil sa kanyang pananampalataya. Ang bukid na dating pugad ng aswang,
naging tahanan ng mga reliyosong tao